Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence sa lahat po na nag-share ng kailang blessing. Nabasa nyo naman dyan, no? Salamat po from the bottom of my heart. Malaking tulong niyo po sa aking pamilya. Salamat po. O eto na, laglagan to the max na to mga kabibig. Kasi nakikita na ni BBM ba na talagang negatibo na yung trust rating ko. Sa sobra kong pagdepensa kay Martin, hindi na to pwede, masisira, wala na akong legasiya. Mahirap naman kung aalis ako sa pwesto or di kaya matapos ang aking termino na negative ang trust rating, ang performance rating, tapos kung ano pang rating nandyan, negative ako. Kaya ngayon kabibig, laglaga na. Ping Lacson, bubuksan ulit ang Blue Ribbon Committee. Ipagpapatuloy na ang Blue Ribbon Committee at ang unang agenda nila ay paiimbestigahan na si Martin Romualdez at ang koneksyon ni Martin Romualdez kay Sara Diskaya. Naku ha, promising to mga kabibig. Kasi may nabasa ako dito kabibig na kung saan sinabi naman ni Ping Lacson na parang lumulutang na ang pangalan ni Martin Romualdez every now and then. Bakit hindi na lang natin imbestigahan? Kasi ito talaga ang gusto ng tao, 'di ba? Zaldico o Martin Romualdez, 'di ba? BFF sila noon. Imposible naman na hindi alam ni Martin Romualdez kung ano ang ginagawa ni Zaldico. 'Di ba? Ito kabibigay. May nabasa lang ako ba na gusto ko lang i-share sa inyo. Ito. Shinare ito ng isang net. Kasi ni Luminous by Trixie Cruz Angeles and aming paglinawan. 2 taon na ako nandito. Wala pa akong napapagawa dahil kayong dalawa ni Zalde, kinikuha niyo ang pera ng Congress. BBM to former Martin Romualdez. Ferdinand Martin Romualdez mga kabibig. O, diba? 2 years na si BBM nakaupo, wala pang nagawa. Of course, wala talaga nagawa kasi puro na lang ang tawag doon, puro na lang anomalya ang nangyari. Kaya parang a-action na ang Blue Ribbon Committee at una nilang gagawin ay i-connect or ang connection na ni Sara Diskaya at ni Martin Romualdez. Ito kabibig, ito ha, masahin natin. Nasaan ba yung magandang video? Magandang video talaga. Hanapin natin yung magandang video ni Martin. Hanapin natin, bibigha. Ito na. Ito, Romualdez, bumili ng house and lot sa subdivision sa Makati, katulong ng mga Diskaya. Kaya gustong imbestigahan ito ni Ping Lacson. Kung bakit, parang this is what I'm advising Senator Marcos ba na umatin ka sa Blue Ribbon para tanungin natin itong si Martin. Oo, kasi magbabalik ang Blue Ribbon Committee ngayong Lunes, January 19, 2026. Naku po mga kabibig. Parang kakabahan na itong si Martin Romualdez mga kabibig. Kung ano ang kanyang connection. Ito kabibig, manood tayo sa interview kanina ni ni Ping Lacson at pinag-usapan talaga niya ang connection, posibleng connection ni Sara Diskaya at ni Martin Romualdez hinggil sa mga subdivision. Ito nakabibig, makinig tayo. Former Speaker Romualdez, sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Diskayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Diskaya sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Diskayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Diskaya. Tama. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala kung totoo ni former speaker kay Diskaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang kanilang samahan. So ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. Ang galing. That is the implication. I'm not saying na
cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former True. speaker at Diskaya yung bumili. Through third parties. Ooh. Nakikwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Diskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ooh. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Hindi pa sure na darating may-ari, sir. Hindi pa nagkakausap, pero may mga indication na gusto mag-testify. Hala. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Neil. Yan na kabibig. I think this is the end. Dito sila magsisimula ba yung transaction ni Diskaya at ni Martin kung gaano sila ka-close. At later on, they will dig deeper. Nako. Yan ang sinasabi natin, laglagan na. Pero kung akala nyo ay hindi sasagot si Martin Romualdez, nako, sumagot si Martin Romualdez kabibig. Through his lawyer. Of course naman. Uy, magmamalinis talaga. Lilinisin talaga. Sabi dito, Representative Romualdez respects institutional processes and is confident that any fair and evidence-based inquiry will ultimately prove him right. Sabi ito, with reference to the recent news reports linking former Speaker Martin Romualdez to the Diskaya through an alleged property purchase, Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Of course, sabihin ba ni Romualdez, binili ko yan? Pero may mga witnesses na si Lacson. Mr. Diskaya further explained that the Speaker's name was merely being used or name dropped by others without any personal knowledge, meetings, or transaction in his part. This sworn testimony is part of the official congressional record and directly contradicts the insinuations now being revived in public discourse. Fajardo emphasized that Romualdez continued to respect institutional processes and is confident that any fair and evidence-based inquiry will ultimately prove him right. Naku po. Nako, yan na ang sinasabi nating nagsisimula na ang laglagan na nila. Nagsisimula na kung sino ba talaga ang nasa likod na anomalya. Hindi ba evidence ang sinabi ni Zaldico? Iba naman ang transaction sa pagbili ng bahay which wala namang ni-confirm nor deny during the Blue Ribbon Committee hearing. Tama din. Diba? Pwede naman. Oo. Inasunog ng ebidensya. Akala nito loko-loko ang taong bayan. Relax lang siya kasi alam niyang walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Sanay na kasi siyang mangurakot. That's the look of a cheeky crocodile. Yan ako po mga kabibig. Yan na, nagsimula na ang pagdidig ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. I'm sure magiging totok ang mga tao nito kabibig. Sa Lunes na yan kabibig. Sa Lunes na magbabalik muli ang Blue Ribbon Committee mga kabibig. Speaking of Martin Romualdez, meron ako ipapakita video sa inyo na kung saan ito ay galing kay Attorney Glenn Chong. Alam mo naman noon si Attorney Glenn Chong, si Liza Marcos ay very close. Very close sila kabibig. May mga ilang mga sikretong si Liza Marcos na i-share niya kay Glenn Chong. At isa dito, yung conversation ni Sandro Marcos at Liza Marcos kung saan nilibak-libak, kung saan pinag-uusapan nila si Martin Romualdez. At Martin Romualdez is very corrupt. Nako, heto kabibig ha. Baka sabihin nyo namang gawa-gawa ko to. Heto kabibig. I-share ko sa inyo yung video ni Attorney Glenn Chong. Okay, ito na. Attorney Glenn Chong at yung kanyang statement tungkol sa kanyang narinig. The same time, nandun siya. Ito na kabibig. Si Martin, ay nako, Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. O sino
nagkwento sa akin, ay yung nanay mong butod. Hala. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. Oh. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Hala. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. Yung asawa mong butod. Buto. Attorney Blancho, ano po masasabi niyo sa ginagawa ng ICM? Instead na yung pinaka-main source ng tao na nandyan na dapat natin investigahan, ay hindi po nami-mention ang pangalan niya sa Senado. Sila takot na takot i-mention ang pangalan ng Sino tao. ba? Sino ba? Si Martin? Ay nako. Martin, ang kapal ng mukha mo, Martin. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. O sino nagkwento sa akin? Ay yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Hindi naman talaga. Si Martin, ay nako. Naku. Yan kami base. Ito na ha. Ito ha. BBM, maiwan na lahat. Wag lang ang brown leather bag. Tama si Marcos, utak sa lahat. That's correct. Now, let's see. Malinaw na sa bayan. God, good day everyone. Naglaglaga na sila. Susunod na si BBM corrupt. Oh, yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen at yung pasabog ni Attorney Glenn Chong na galing talaga sa bibig ni Liza Marcos that Martin is very corrupt. Hala kabibig. So exciting ito sa Lunes mga kabibig. Nako, ano kaya ang magiging reaction nito ni Martin na siya na iimbestigahan. Parang, ay nako, exciting to kabibig. Parang mag-focus ang mga, parang ano ha, parang ibibigay na ni BBM ang gusto ng mga tao na, oh, sige na, ibibigay na natin yung gusto ng mga tao na si Martin. Si Martin ang may kasalanan. Ito ang nagsabi na 67 na congressman involved sa flood control project scam. Puro lang investigasyon yan, wala namang makukulong. Oh, ito pa, pagtakpan ang ebidensya, sambahan ng kaso si Lacson yan para absolute si Romualdez. Lalo na walang tiwala ang tao sa Senate Blue Ribbon Committee. Noon pa sana ito pinaimbestigahan. Puro salita, sampahan mo ng kaso si Martin. Patawag mo ng mga executive secretary na pinangalan ni Zaldico, sila Bersamin. Wag na, sayang lang ang pera at panahon dyan. Wala rin mangyari dyan. Huli ka na, pabayaan natin yung mga nangyayari. Importante, nakulong na yung mga hindi kasali. Sabi naman, paano mukhang pera? Ayaw sa timing. Feel ko talaga kabibig ha. Reaction ko lang to. Personal ko lang take ito ha. Ano to? Parang may basbas ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang wala nang choice si Pangulong Bongbong Marcos na talagang imbestigahan na si Martin Romualdez. Kasi sa ginawa ni Martin Romualdez, kung meron siyang ginawang masama at pangungurap, nagbubomerang kay BBM. Alam mo naman kabibig, di ba? Parang partner si BBM at saka si Martin. Kung hindi action si Martin, na walang instruction kay BBM. Di ba sabi ni Zaldico na ang mastermind, sina Martin Romualdez at saka si BBM sa mga mali-maletang pera, sa mga kickback sa mga flood control project anomalies. So, baka ito ang way ni BBM para malinis yung pangalan niya at tataas ulit ang trust rating ng mga tao. Kasi nahihirapan talaga si BBM na ipataas yung trust rating niya. Kasi sirang-sira talaga yung pangalan niya. O nasira nung si Amy Marcos ay talagang nagsigawan na na si BBM sumisingot-singhot. Tapos ano pa yung iskandalo ni BBM, yung sinabi ni Dean Chase. Lalo yung nagbigay ng negative trust rating ni BBM. Tapos dumagdag pa itong si Claire Castro na kung ano-ano mga sinasabi na talagang hindi maganda, na parang it pulled down the ratings ni BBM. So walang
walang iba silang magawa kundi si Martin Romualdez ang sasalba sa lahat. At siya ang hala Martin, kawawa ka naman dong. Ito na talaga. Feel ko talaga ito na. Kasi bakit binalik ang Blue Ribbon Committee sa Senado? Dahil pa-imbestigahan si Martin at saka ang Sarce. Bakit nila ito lumitaw? Bakit hindi pa noon lumitaw ito? 'Di ba? Noon nandun pa si Sar Diskaya, nandun pa mga Diskaya. Bakit hindi man napag-usapan to? Bakit ngayon lang? Kasi trigger and threaten na si Bongbong Marcos. Kasi any moment from now, baka marami nang magrarally na talagang wala siya napakulong na na malaking isda, malaking buwaya sa flood control project. Diba? Yun lang kabibig ang ating mga analysis, ang aking mga analysis. Disclaimer lang, opinion ko lang to. Pero si Martin naman, handa naman siyang harapin yun. Handa na, confident naman si Martin na malinis ang pangalan niya, na hindi siya magnanakaw. Naku Martin, parang ilaglag ka na talaga ni BBM. Ako sa'yo, ilaglag mo na rin si BBM. Maglaglagan kayong dalawa. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Lacson, Romualdez used Diskaya as front to buy Makati property. Naku po, yan na. Yan na, kabibig. May go signal na si Ping to attack Martin. Hala. Sure ka ba dyan, Senator Lacson? Naku. Magkapitbahay or same village ni Zaldico, yung imbaka na malitang perang galing sa flood control project. Hindi madiin, hindi naman kaya niwala state ni Diskaya at iba pang sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, baka may niwala na sila ka Diskaya. Di kaya ni Lacson si Romualdez. Isang bulong na yan, tahimik na yan. Tingnan natin kabibig sa Lunes kung saan patutungo itong investigasyon nila kay Martin Romualdez. Si Martin na ang sentro ngayon sa investigasyon, ha? Martin, ha? Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.